Hello people, good morning. This is Nash, your ambisyosang walang pera from Canada. Ang nagsasabi na tayo ay only in the Philippines panalo. O, 'di ba? So nung isang araw, guys, isang araw na naman, mga ilang araw na. So nagpost tayo, nagtanong tayo kung lahat ba ng mga Pilipino dito sa Canada ay madaming pera? Sasagutin po natin ang katanungan na yan. Marami ang mga nagbigay ng entry at na-appreciate ko lahat-lahat ng mga kasagutan na sinabi nyo doon. Okay? Unang-una po, hindi lahat ng Pilipino dito sa Canada ay maraming pera. At hindi ibig sabihin na ikaw ay nakapunta din ay dadami ang iyong pera. Unang-una, okay? Kung ikaw ay bago lang dito sa Canada, magugulat ka sa mga expenses dito. Lahat dito ay mahal. Okay? Uupa ka ng bahay kasi wala ka pa namang bago ka pa lang. Halimbawa, pupunta ka dito, temporary foreign worker. Uupa ka ng bahay, magkano? Pagkain mo, mga pangangailangan mo. Kumbaga, kung ikaw ay nagsisimulang Filipino worker, hindi, at ang iyo lang sasahurin ay sabihin natin na minimum rate, mahirap kang makaipon. You know why? Ang mahal pong tumira dito sa Canada. Mahal. Mahal lahat. Mahal ang cost of living dito sa Canada. Eh bakit ang dami pumupunta dito sa Canada? Mahal naman pala ang cost of living, right? So, may mga kadahilanan po. Kung sasabihin natin, kumpara sa Pilipinas o sa mga ibang bansa, siguro masasabi ko na mas maganda pa rin dito sa Canada para sa akin. Kasi dito, maganda ang healthcare. Okay? Pag na-hospital ka o nagkasakit ka, pumunta ka lang sa hospital, wala kang babayaran, guys. Okay? Sa atin, sa Pilipinas, kapag na-hospital ka, mamamatay ka kung wala kang pera. O, 'di ba? So, isang na 'yon. Advantage. Pangalawa, kung ikay may mga anak, okay? Kung dumating ka dito, halimbawa, sabihin natin 4 ang anak mo. Guys, napakalaking tulong. Okay? Mayroon kang matatanggap na pera buwan-buwan, isa sa provincial, isa sa federal. So, as a mom, kahit di ka na siguro magtrabaho no? Kasyang-kasya na, kayang-kaya na yun. At matatanggap yun ng mga anak mo kung kayo ay consider as low income, kung yung asawa mo lang yung nagtatrabaho sa panimula, matatanggap yun ng anak mo hanggang qualify sila noon, hanggang 18 years old, no? Pero may mga pamilya na nandito na matagal na mataas na yung income, more than, masasabi natin na mayroon kasi ditong low income, tapos yung gitna, tapos yung may mga bracket kasi dito yung income Pag sumobra ka na doon sa pangalawa, wala ka nang matatanggap. Kasi guys, wala kami natatanggap Oh, di ba? Di ba? Panalo. Pero nakakatanggap ako niyan nung una nilang dating dito. Napakalaking tulong, guys. Okay? So, dito sa Canada, guys, napakadaling kumita ng pera. Okay? Ang dali-daling kumita ng pera dito sa Canada, masipag ka lang. Napakadaming trabaho. Basta hindi ka mapili, ang daming trabaho, ang daling kumita ng pera. Pero bakit? Bakit yung ibang Pilipino hindi pa rin? Hindi pa rin nakakaipon. Bakit si Marisa hindi pa rin nakakaipon? Kahit ang dali pa lang kumita dyan ng pera. No? Siguro yung iba sa inyo, pag minsan, nasa Canada ang niyan, hingi tayo ng May mga kadahilanan yun, guys. Okay? Kung ikaw, kahit nasaan ka mang bansa, at ikaw ay maloho, di ka talaga makakaipon. Okay? Dito,
may abilidad ka na makuha lahat ng gusto mo. Kung sa Pilipinas, nanood ka, oh, wow, may Mustang. Oh, may Porsche na sasakyan. Oh, may Jeep. Kayang-kaya mo yung kuhanin dito in just one click. Ganun lang, oh. Ganun lang. Pero, masakit sa bulsang magbayad. 'Di ba? So, magkano ang babayaran mo na sasakyan na yon? Magkano yon? Bi-weekly yun binabayaran dito, ha? Bi-weekly. Monthly pa ng insurance. Eh, kung ang sinasahod mo lang minimum. O let's say, sabihin na natin above minimum na ang sinasahod mo. Mahihirapan ka pa rin. Mahirap pa din. Sa dami ng mga binabayaran dito sa Canada. Kaya guys, hanggang dito lang muna yung ating paliwanag dito. Sundan na lang natin sa susunod kasi kailangan ko na munang lumarga. Okay? Pag may mga tanong kayo, lalo na sa mga bagong pupunta dito sa Canada, itanong nyo lang kay Only in the Philippines, panalo. Tutulungan ko kayo, don't worry. Ilang tao na ang inampun ko dito sa pamamahay ko. Okay? Nag-ampon ako dito ng mga tao kasi naawa ako eh. Kahit nung COVID time guys, naawa ako, maraming mga Pilipino ang nahirapan din eh. So inopen ko guys ang bahay ko para mag-ampon. Hindi kailangan tumulong. Ay hindi naman tayo magtatagal dito sa mundo natin ng ganong katagal. Kung kaya mo namang tumulong sa kapwa mo, tumulong ka. Okay? Abangan nyo ang susunod. Good luck sa mga nagpasok ng entry. Good luck guys. Bye!